Sabi ng marami, ang kamatayan ay isa sa mga bagay na hindi mo kayang iwasan. Isang pangyayari sa buhay na kinatatakutan ng karamihan sa atin. Isang pangyayari na maaaring maganap sa oras o lugar na hindi mo inaasahan. Maaaring sa pagtulog mo ay hindi ka na magising pa o sa paglalakad mo ay tamaan ka ng ligaw na bala. Pero paano kung mabigyan ka ng signos ng kamatayan? Magagawa mo nga bang iwasan ang iyong katapusan? Ang kwentong ito ay tungkol sa isang 16 years old na si Hans, isang simpleng high school student. Isang gabi naglalakad na siya kasama ang dalawang kaklase. Papunta na sila sa bus stop kung saan sila sasakay pa uwi sa kanilang mga bahay. Kakagaling lang nila sa bahay ng isa pa nilang kaklase. Gumawa kasi sila ng project sa English na kailangan nilang ipasa bukas. Ay, grabe talaga si Sir Pence. Pahirap siya sa atin. Look, 1 week lang ang ibinigay niya sa atin para tapusin yung project natin sa subject niya. Reklamo ni Sheila habang hinihilot ang sariling kamay na nangangawit. Sinabi mo pa, tapos ang baba naman magbigay ng grades. Segunda naman ni Joey. Hayaan nyo na nga guys, at least nagiging responsable tayo kasi kailangan tapusin agad yung project. Saka natapos na naman natin kaya wag nang magreklamo. Sabi naman ni Hans. Palibhasa hindi ka natatakot na mababa ang ibigay na grades sa'yo ni Sir Precious kasi matataas naman ang grades mo sa ibang subjects. Hoy, hindi rin, tutol ni Hans. Ilang sandali pa ay narating na nila ang bus stop. Panay ang reklamo ni Sheila dahil lumipas na ang 15 minutos pero wala pa rin dumarating na bus. Napatingin si Hans sa wristwatch. Kaya naman pala 10:00 na. Mahihirapan na talaga tayong sumakay. Pero pag may bus naman na dumaan, paniguradong hindi na punuan. At least komportable tayo sa biyahe, sabi niya. Ganon talaga si Hans. Tinuruan siya ng kanyang mga magulang na maging positive ang pananaw sa buhay. Malamig ang hangin na dumadampi sa balat nila habang naghihintay sila ng bus. Pare-pareho silang pagod na at inaantok. Ilang sandali pa ang lumipas at dumating na ang bus na kanina pa nila hinihintay. Nang tumigil iyon ay bumukas ang pinto ay agad silang pumasok. Isang matandang babae na puro kulay puti na. Ang hanggang balikan na buhok ang nakita nila na tanging pasahero. Nakaupo ito sa pangatlong upuan mula sa unahan. Hindi nila lumuwi sa upuan na katapat nito sila umupo. Hindi na lang nila pinansin na nakakatakot nitong aura dahil sa pagod. Halos 5 minuto pa lang ang tinatakbo ng bus nang huminto yun at isang estudyanteng babae naman ang sumakay. Sa tingin nila, estudyante ito dahil sa suot nitong school uniform. Umupo ito sa likuran ng bus driver. Tumayo na ang konduktor na natutulog kanina para tanungin sila kung saan sila bababa at para magbayad na rin ng pamasahe. Matapos ay muling umupo ang konduktor sa upuan ng temporary ng driver. Naunang bumaba sina Sheila at Joe kay Hans dahil magkapit-bahay lang ang dalawa. Habang sila naman ay 10 minuto pang tagal ng biyahe mula sa binaba ni na Joey at Sheila bago makauwi sa bahay nila. Ipipikit na lang ni Hans sa mga mata para umidlip sana kahit sandali nang maramdaman niya na may tumabi sa kanya. Laking gulat niya nang malaman niya tinabayan siya sa upuan ng matandang babae. Nanlaki ang mga mata ni Hans nang bigla siyang hawakan ng matandang babae sa braso. Lola, bakit po? Nakaramdam agad siya ng takot dahil sa paraan ng pagkakatingin sa kanya ng parang. Parang may sinasabi ang mata nito na hindi nito masabi. Wala po akong Maria, sabi niya pa. Baka kasi nang hihingi lang naman ito ng limis. Maring umiling ang matanda. Bumaba na tayo. Bahagya lang bumuka ang bubig ng matanda, kaya halos hindi niya yung maintindihan. Idagdag pang nakakadiring ugong ng aircon ng bus na hindi na yata nalilinis. Ano po iyon? Kinusot pa ni Hans ang tenga niya. Baka sakaling maintindihan niya ang mahinang pagsasalita na matandang ayaw pa rin bitiwan ng kanyang braso. Napakalamig nang nanginginig nitong kamay. Bumaba na tayo. Ngayon ay malinaw na niya yung narinig. Kumunot ang noo ni Hans. Ayoko po. Hindi pa po ako dito bababa, Lola. Sabi ka, bakit po ba? Bumaba na tayo. Mariin itong giit. Wala nang nagawa si Hans nang pumara na yung matanda. Hinila na si Tito pababa ng bus. Sumunod na siya sa matanda kahit na may pag-aalangan siya. Pagkababa nila ay nang umanda na palis ang bus ay saka siya nagtanong. Lola, bakit niyo ba ako kinukulit na bumaba? Nagtatakang tanong ni Hans. Hindi mo ba nakita yung babaeng sumakay? Wala siyang ulo nang makita ko siya. Ibig sabihin yun ay mamamatay na siya at maaaring may aksidente ang bus na sinasakyan natin na iyon ang maging sanhi ng kanyang kamatayan. Maaaring madamay tayo sa aksidenteng iyon ng namatay at mamamatay. Isa iyong signos ng kamatayan. Biglang Gumapang ang kilabot sa buong katawan ni Hans pagkarinig ng sinabing yun ng matandang babae. Hindi niya alam kung papaniwalaan ba niya ito o hindi. Pero siguro nga'y wala nang masama kung paniwalaan ang sinabi nito.
Ganun po ba, Lola? Salamat po kung ganun. Ang mabuti pa po ay dito na lang din tayo maghintay ng bus, sabi niya. Nagpasalamat na siya sa matanda. Paano kung totoo nga ang sinabi nito? Paano kung maaksidente nga ang bus na binabaan nila dahil nakita nitong walang ulo yung babae na kasasakay lang? Utang niya sa matandang ito ang buhay niya. Hindi man sila nagtatagal mula sa pagkakatayo sa gilid ng kalsada nang makarinig sila ng malakas na sunod-sunod na busina ng isang sasakyan. Pagharap niya sa kanyang kaliwa ay nanlaki ang kanyang mata ng isang pagewang-gewang na tin-wheeler truck ang paparating at tinutumbok ang kanilang kinaroroonan. Sumalpok ang truck na parang nawala ng preno sa kanilang dalawa ng matanda. Wala na siyang naramdamang sakit nang mayupi ng malaking gulong ng truck ang kanyang ulo at sumabog ang kanyang utak sa kalsada. Hanggang ngayon ay isang katanungan pa rin ang gumugulo sa isip ko. Ano kaya ang mangyayari kung hindi bumaba si Hans ng bus? Mabubuhay kaya siya? O siguro kasatapusan na talaga niya ng gabing iyon. Kaya bumaba man siya o hindi ng bus ay mamamatay at mamamatay pa rin siya. Ikaw papaniwalaan mo ba kung isang nakakapangilabot na pangyayari sa buhay ko ang hindi ko makakalimutan? Simula nang mangyari yun ay tumatak na sa isip ko na hindi naman pala masama na minsan ay makinig sa mga sinasabi ng ibang tao. Buwisit naman bakit naman ngayon pa umulan kung kailan pa uwi na ako? Nananadya ba ang langit at talagang gusto kong mabasa? Napatakbo tuloy ako mula sa paglalakad ko. Nagtatakbo ako papunta sa isang butas na restaurant na walang masyadong tao. Ay kainis, sabi ko pagkaupo ko sa bakanting upuan. Kinuha ko ang panyo sa bulsa at pinanasan ko ang braso at buhok na basang-basa na. Kinuha ko ang sipi ko at tinignan ang oras. Naku naman, 10:00 na ng gabi. Lalo akong nabwisit nang makita ko na bagyanang tumataas ang tubig sa labas dahil palakas na ng palakas ang ulan. Agad kong tinawagan ang kaibigan ko na may kotse, si Owen. Hello, Gio. Medyo maingay sa background ni Owen. Alam ko na nasa birthday party ito ng girlfriend nito. Doon nga ako galing eh. Umuwi lang ako dahil nabwisit ako kasi binubuyo pa rin nila ako sa doon sa ex-girlfriend ko na invited din. Owen, papasundo sana ako sa'yo eh. Okay lang ba? Naku, sorry pare. Hindi ako pwede. Nandito ako sa party ni Jessica. Birthday niya. Si Jessica ang girlfriend nito. Alam ko, dyan nga ako galing, gago. Sundan mo ako dito sa sandali kong ibiniti ng sasabihin ko. Iginala ko ang paningin ko para malaman ko kung anong pangalan ng restaurant na kinaroroonan ko. Bluefin's Restaurant. Hindi nga sabi ako pwede pare. Sige na. I have to go. Bye. At dial tone na ang narinig ko. Gago ka, Owen. Inis na mura ko sa kanya sa isip ko. Hindi niya maiwan-iwanan ang girlfriend niyang mukhang sandok. Paano na ako uuwi nito? Wala nang nagdaraan na sasakyan dahil baha na nga. Hindi na ako nito makakauwi sa apartment ko. Dapat pala hindi na ako umalis sa party. Nagtiis na lang sana ako na biruin nila sa ex-girlfriend ko na niloko lang ako. Ang tanga-tanga mo talaga, Gio. Paninisi ko. Sir, magsasara na po kami. Napatingala ako sa waiter niya nagsilta. Pagtingin ko sa paligid ay doon ko lang napagtanto na mag-isa na lang pala ako sa restaurant. Wala akong nagawa kundi ang lumabas na. Sumilong na lang ako sa gilid ng naturang restaurant para kahit paano hindi ako magbasa ng ulan. Nagpalinga-linga hanggang sa dumako ang mata ko sa building na nasa tapat ng restaurant, isa iyong hotel. Doon na lang kaya ako magpalipas ng magdamag. Kinuha ko ang wallet ko at tinignan ang laman. May sapat pa naman akong pera. Nagbilang ako ng hanggang 3 at parang sinisilihan ang puwet na nagtatakbo ako pakabila ng kalsada. Agad akong pumasok at muntik na akong mapasigaw sa sobrang takot nang imbis na magandang babae ang nasa receptionist tulad ng karaniwang mga hotel ay isang payat na matandang babae na puro puti na ang buhok ang naroon. Mag-check-in ka ba? Tanong pa niya sa garagal niyang boses. Opo, sagot ko. Wala na kaming bakante. Sagot naman niya. Napanganga ako. Sa laki ng hotel niya wala na. Marami ang naka-check-in ngayon dahil naulan. Kahit isang room na mumurahin lang. Wala na talaga. Niloloko niyo ako eh. Ayan may nakasabit pang isang susi. Sabay turo ko sa sabitan ng susi. May nag-iisang susi na naroon. At sigurado kung susi yun ang isa sa mga kwarto nila sa hotel. Hindi na namin pinapagamit ang room 606. Pero bakit? Basta, giit niya. Please naman po, kahit ngayong gabi lang. Wala akong pakialam kahit ano ang dahilan niyo kung bakit hindi niyo yun pinapagamit. Ang gusto ko ay isang kwarto lang at karapatan ko yun. Magbabayad naman ako eh. Maaatim niyo ba na matulog ako sa labas habang oo na. Ang dami mong sinasabi. Putol ng matanda sa pagsasalita ko. Napayas ako sa loob-loob ko. Ilang oras ba ang gusto mo?
8 hours. Kumuha siya ng papel at nagsulat doon. Resibo yata. 750 lahat. Sabay kuha niya ng susi. Pero isa lang ang bilin ko sa'yo. Huwag na huwag mong gagamitin ang banyo sa kwartong yun. Kahit medyo na-weirdan ako sa sinabi ng matanda, ay umuo na lang ako. Medyo napapagod na rin kasi ako at kailangan ko na ng isang malambot na kama na mahihigaan. Walang elevator kaya naghagdan ako paakyat sa 6th floor. Agad ko namang nakita ang room 606. Mukhang okay naman palang kwarto. May aircon at malinis din. Nakakapagtaka lang kung bakit parang ayaw itong ipagamit sa akin ng matanda. Ang akala niya yata ay wala akong pambayad. At kahit nga 10 kwarto sa hotel neto, ay kayang-kaya kong rentahan. O tama na Gio, nahangin na saway ko sa sarili. Pero ang sabi nga pala ng matanda ay huwag kong gagamitin ang banyo dito. Bakit kaya? Ang weird talaga. Bahala na nga. Ang importante ay may mapagpapalipasan na ako ng gabi. Shit, puputok na ang pantog ko. Naputol pa ang tulog ko dahil sa bigla akong nakaramdam na naihi ako. Pero ang sabi sa akin ng matanda ay huwag ko raw gagamitin ang banyo dito. Alangan naman na dito ako umihi sa mismong kwarto. Hindi naman ako ganun kabastos. Bahala na nga. Hindi ko na lang sasabihin kay Lola na gumamit ako ng banyo. Hehe. Halos tulingan ko ang kama pagbaba ko kasi pakaramdam ko ay sasabog na ang ihi ko. Sabi nito kasi ako ang paglamig at umuulan. Madalas akong maihi. Pagbukas ko ng banyo ay may naramdaman akong napakalamig na hangin na parang humampas sa aking mukha. Nagtaasan din ang mga balahibo na parang walang dahilan. Saglit akong natigilan at pumasok na ako at nagmamadali na tinungo ang inodoro at umihi. Pagka-flash ko ay bumalik na uli ako sa kama para mahiga. Niloloko yata talaga ako ng matandang iyon. Wala namang kakaiba sa banyo. Bakit niya ako pinagbabawalan na gumamit niyon? Papatulog na ako uli nang biglang bumukas ng kusa ang ilaw sa kwarto. Maya-maya ay narinig ko ang pag-iingit ng pinto ng banyo. At nang tingnan ko yun ay nakita kong bumubukas iyon ng kusa kahit wala namang hangin. Doon ako nakaramdam ng takot, lalo nang may narinig akong yabang ng mga paa na nanggagaling sa loob ng banyo. At mula sa nakabukas na pinto ng banyo ay sumungaw ang mukha ng isang pamilyar na tao, iyong matanda sa reception area. Nakangiti siya. Isang nakakatakot at napakalaking ngiti. Puro puti ang kanyang mata tulad ng kanyang puting buhok. Umaagos ang malapot na dugo sa kanyang buong mukha hanggang sa suot niyang damit. Hindi ba ang sabi ko ay huwag kang pupunta sa banyo ko? Sigaw nito sa akin pero hindi bumubuka ang bibig niya at hindi naaalis ang nakakakilabot ng ngiti niya. Malakas akong napasigaw at nagtatakbo palabas ng room 606. Pagdating ko sa reception area, ay isang babaeng nasa mid-20s ang naabutan ko na naroon. May multo. Takot na sigaw ko sa babae. Sir, ano po bang nangyayari? Nagtatakang tanong ng babae. Kinuwento ko sa pagitan ng paghingal ko ang lahat. Simula na mag-check-in ako sa isang matandang babae ang nag-assist sa akin hanggang sa makita ko siya sa banyo. Pagkatapos kong magkwento ay biglang napa-sign of the cross ang babae. Naku sir, mukhang napaglaruan kayo ni Lola Nora. Sinong Lola Nora? Iyong matandang namatay doon sa room 606. Nag-check-in kasi siya dito kasama ang anak niya. Nadulas siya sa banyo at humampas ang ulo niya sa bowl. Pero ang kwento sinadya siyang patayin ng anak niya para makuha ang kayamanan niya. Pasensya na kayo sir, ililipat ko na lang po kayo ng room, sabi pa sa akin ng babae. Kaya pala ayaw niya akong papuntahin.